kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para dito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya tapat at salig sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa tupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan nila'y yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ang mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga mga kapatid. Maligayang pagdating po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay tayo'y nasa unang linggo ng karaniwang panahon o ordinary time. Siguro po, naisip nyo, actually naisip ko rin dati, bakit nga ba karaniwang panahon? Bakit nga ba ordinary time yung tawag? Dahil ba walang espesyal na nangyayari? Yun pala, yung ordinary po ay nanggagaling sa salitang Latin na ordinalis. Ito ay nangahulugan na numbered, sequential o pagkasunod-sunod. Kaya nga, binibilang natin yung mga panahon. Ngayon po, ang tawag unang linggo ng karaniwang panahon. Sa susunod, pangalawang linggo. Yun, parang binibilang natin ang mga linggo sa panahong ito. Ngayon ay ito rin ang panahon kung kailan natin sinusundan ang ordinaryo ring pang-araw-araw na ministeryo ni Jesus Nazareno. Ay yung kanyang pagsalamuha sa mga tao, sa kanyang pagtuturo, at sa paggawa niya ng mga himala. At napansin niyo rin siguro na green na yung suot ni Father. Ang green din kasi, ang berde ay simbolo ng buhay, ng pag-asa at ng paglago. Para bang sinasabi sa atin ng simbahan na ito rin ang panahon kung kailan tayo ay iniimbitan na lumago rin sa ating pananampalataya at mas lalong lumapit kay Jesus Nazareno at sumunod sa kanyang halimbawa. Kaya sa ebanghelyo natin ngayong araw, narinig natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang alagad. Hindi sila tinawag habang sila ay nasa bakasyon o sila ay nagpipiesta. Tinawag sila habang ginagawa rin nila ang kanilang araw-araw na ginagawa. Ang kanilang trabaho. Sila po ay nangingisda, nag-aayos ng lambat. Narinig din natin sa unang pagbasa na dati na ang Diyos ay palaging nakikipag-usap sa atin, dati sa pamamagitan ng mga propeta, sa banal na kasulatan,
At sa huli, sa panahong ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. So si Jesus mismo ang nakikipag-usap sa atin. Sa ebanghelyo natin, si Jesus mismo ang lumapit sa kay Simon at Andres, sa kay Santiago at Juan at sinabing, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. At napansin niyo ba ang kanilang mga tugon? Si Jesus walang mahabang paliwanag, pero isang simpleng imbitasyon lang, isang simpleng panyaya lang yung sinabi niya at nagbago ang mga buhay ng mga nagiging alagad dahil sa kanilang pagsunod. Anong ginawa nila? Iniwan nila kaagad ang kanilang lambat. Sina Santiago at Juan, iniwan nila ang kanilang ama, pati mga tao nila na nangingisda. Hindi sila naghintay, hindi sila nagtatanong ng maraming bagay. Sumunod sila kaagad-agad. Ngayon, baka tanungin natin ang ating sarili. Pero ano ang mga lambat sa ating buhay na mahigpit nating kinakapitan? Saan tayo tinatawag ng Diyos? Ngunit ano nga ba yung yung mga bagay na parang ayaw nating bitawan? Ano ang pumipigil sa atin na bumaba mula sa ating mga bangka at sumunod kay Jesus? Takot ba? Siguro, yung komportable nating buhay, baka iniisip natin, hindi tayo karapat-dapat. Baka sinasabi natin, ordinaryong tao lamang ako. Paano tayo makakasunod? Pero kung isipin natin, di ba, ordinaryong tao din, mangingisda sina Simon, Andres, Santiago at Juan. Hindi sila tinawag mula sa templo, mula sa sinagoga, mula sa palasyo. Sila ay simpleng, ordinaryong mangingisda lamang. Tinawag sila ni Jesus habang sila ay nasa gitna ng kanilang trabaho. At huwag natin kalimutan ang pangako din ni Jesus na gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Hindi lang tayo tinatawag na may iwanan, tinatawag din tayong upang maging bagong nilalang, na may bagong misyon. Nangako si Jesus na baguhin niya ang ating ordinaryong buhay upang maging hindi karaniwan. Pero ang pagbabago na ito ay nangangailangan ng tugon. At ang tugon ay hindi laging malaking hakbang kaagad. Minsan, ito ay isang simpleng hakbang na pagsimula. Isang maliit, ngunit sinserong desisyon na hayaan ang Diyos na mangusap sa atin. Kaya, sa araw nito, itong pwede natin gawin. Isang hamon po para sa inyo. 5 minuto, kung hindi nyo pa ginagawa. Mamaya, bago kayo matulog, bigyan natin ng 5 minuto ang Diyos. Walang cellphone, walang TV, at makinig lang tayo sa Kanya. Tanungin natin si Jesus. Mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ba ang hinihiling mo para sa akin? Tapos makinig lang tayo sa Kanya. Hindi lang yun para sa mga pari at madre na baka naisip nyo, tinatawag kayo na lahat tayo tinatawag naging pari at madre. Hindi lang yun. Kung tinatawag kayo yun, maganda po. Pero tanungin natin siya, ano po ang iniling nyo para sa akin? At makinig lang tayo. Di ko alam kung saan tayo tinatawag ng Diyos, pero damhin natin ang Kanyang presensya. At kapag naramdaman nyo ang Kanyang paanyaya, baka tinatawag tayo na may ipatawad na tao, baka magkumpisal, baka may tinatawag tayo na may tulungan ng iba. Gawin natin kaagad, tulad ng mga alagad. Dahil ang totoo po, walang ordinaryo sa isang Diyos na lubos ang pagmamahal sa atin. Walang ordinaryo sa isang Diyos na tumatawag sa atin kahit nasaan pa man tayo. Kahit sa tabi ng isang mabahong bangka ng pangingisda. At walang ordinaryo sa pagkakataon na maging bahagi ng dakilang kwento ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Ang ating tugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoon Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isa katuparan ang alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming aalay ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Itong alon sa dagat, tulad ng ating buhay. Kung minsan ay tahimik, kung minsa'y magalaw, ganyan ang ating buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y batiin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang
lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Pagkatapos ng mga selebrasyon, tuloy ang misyon sapagkat hindi natatapos ang ating pagsunod at pagdedebosyon kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe ng dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati manami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.